Sa panahon ngayon, madalas tayong abala sa trabaho, pag-aaral at sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Minsan, kailangan din nating huminto, huminga at pakinggan ang mga kwento ng mga lugar na tahimik lang nating binabaliwala. Ako si Julius Cavi at sa vlog na ito, sasamahan ninyo kami sa isang paglalakbay. Hindi lang basta gala, kundi isang lakbay. Sanaysay! Handa na ba kayo? Handa! Tara, samahan ninyo akong tuklasin ang mga kwento sa likod ng bawat alon, ngiti at araw dito sa bayan ng Bubon. Tara! Ang first destination natin ngayon ay the Most Holy Name of Jesus Parish. Simulan muna natin ang araw sa pananampalataya. Ang simbahang ito ay isa sa pinakamatandang simbahan sa lalawigan. Ito ay hindi lamang gusali ng pananampalataya, kundi isang buhay na saksi sa kasaysayan at debosyon ng mga Bubonanon. Sa loob ng simbahan, mararamdaman mo ang katahimikan at kabanalan. Ang mga lumang pader nito ay tila nagkukwento ng mga panahong nagdaan, ng mga panalangin, pag-asa at milagro. Kaya kung ikaw ay bibisita sa Bubon, huwag kalimutang dumaan at magdasal dito sa Most Holy Name of Jesus Parish. Dahil sa bawat hakbang mo rito, mararamdaman mo ang init ng pananampalataya at pagmamahal ng mga Bubonanon. Tunay nga, sa puso ng Bubon, ang pananampalataya ay buhay na buhay. Matapos ang pagninilay sa simbahan, tara, magpahinga naman tayo sa gitna ng kalikasan. Dito sa puso ng Bubon, matatagpuan ang Marian Park na dati ay kilala bilang Elders Park, isang tahimik na lugar na naging saksi sa samahan at pagkakaisa ng mga Bubonanon. Itinatag ito noong 1917 ng Bubon Council of Elders bilang simbolo ng pagkalinga at malasakit sa komunidad. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang parke para sa lahat, isang pahingahan ng katawan at kaluluwa kung saan maaari kang magmuni, magdasal o simpleng magpahinga. Sa Marian Park, tunay na buhay ang diwa ng pagkakaisa at kapayapaan ng Bubon. Mula sa katahimikan ng parke, ngayon naman ay sumilip tayo sa buhay at sigla ng bayan. Dito sa Bubon Central Terminal, makikita ang galaw ng araw-araw na pamumuhay, mga motor cab, tricycle at bus na nagdadala ng mga tao papunta at pauwi sa kani-kanilang tahanan. Sa tabi nito, matatagpuan ang Bubon Public Market, puso ng kalakalan ng bayan. Dito mo maririnig ang mga tawanan ng mga tinderang masigla, ang tawaran ng mga mamamili at mga halimuyak ng bagong lutong kakanin. Mula sa mga sariwang isda at gulay hanggang sa lokal na delicacies tulad ng pinangat, tunay na pinapakita ng pamilihang ito ang sipag at pagkamalikain ng mga Bubonanon. Ang terminal at palengke ng Bubon ay hindi lang lugar ng negosyo, ito ay tahanan ng kwento, pagkakaibigan at kabuhayan.
At para sa ating huling destinasyon, tuklasin natin ang ganda ng mga dalampasigan ng Dangkalan. Dito sa Dangkalan, mararamdaman mo ang tunay na kagandahan ng bayang may pusong dagat. Sa malakristal na tubig at pinong buhangin, tila humihinto ang oras habang hinahaplos ng alon ang pangpang. Ang mga beach ng Dangkalan ay hindi kasing ingay ng mga tanyag na destinasyon, ngunit dito mo mararanasan ang tahimik na ganda ng kalikasan malayo sa ingay ng syudad. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, bawat sandali ay larawan ng kapayapaan at kaligayahan. Ang Dangkalan Beach ay hindi lang tanawin, ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ng Bubon ay nasa likas na ganda at simpleng pamumuhay ng mga tao. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga alon ng Dangkalan kung saan nagsisimula ang panibagong pagkamanghan sa ganda ng Bubon. Tunay ang napakaganda ng mundo. Kaya ikaw, tara na, subukan ang paglalakbay dito sa bayang pinagpala, bayan ng Bubon. Hain ka na pag malauli na masulang ka niyan sa ak.